So, kung mapapansin po ninyo, ay sa unang gabi, ay nagkaroon po tayo ng kasagutan sa katanungan na ano ang mga katunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Nakita po natin na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos, na ito ay nanggaling sa Diyos at ito po ay totoo. Sa pangalawang gabi ay nasagot po natin ang tanong na ano ang pinakamalaking digmaan sa lahat. Nakita po natin na may labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, na kung saan ang bawat isa sa atin ay kabilang dito. At tayo po ay pinapapili kung saan po tayong papanig. Kung tayo po ba ay sa panig ng ating Panginoon o kung hindi ay nasa panig po tayo ng kaaway. Sa pangatlong gabi ay nakita po natin kagabi kung saan nasagot natin ang katanungan na kung saan napupunta ang tao kapag siya ay namatay. So, sa madalit sabi, siya po ay napupunta sa libingan at ang kaniyang katawan ay nauuwi sa alabok gaya ng una kung saan po siya kinuha. At darating ang kapanahunan, silang mga namatay ay darating ang panahon na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay muling mabubuhay na maguli. At ito po ang atin pong susunod na mga pag-aaralan. Kaya ngayong gabi po, ang atin namang pong sasagutin ay ang katanungan na kung ano ang ating mapalad na pag-asa. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, sa pagkakataon pong ito, lumalapit kami sa inyo upang amin pong hilingin ang inyong dakilang presensya at pangunguna. Pangunahan niyo po kami sa pag-aaral na ito at nawa ang banal na Espiritu Santo niyo po ang siyang manguna, magsalita po sa amin upang kami po ay ma-inspire muli ng mensaheng ito na maghahanda po sa amin sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoon, na makakitaan po namin ng amin pong dakilang pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ito po ang title po natin na ito na may kinalaman sa ating mapalad na pag-asa, ay nakuha po natin sa isang talata, no? Na itong talatang ito sa aklat po ng Titus chapter 2 verse 13, nasulat po ni Pablo, na sabi po dyan ay nahintayin yaong mapalad na pag-asa. Ayan. At ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, yung mapalad na pag-asa po na ating hinihintay, kasi po dito sa mundo ay gaya po ng ating pinag-aralan, tayong lahat ay uuwi sa kamatayan kapag hindi pa dumating ang ating Panginoon. Kaya't ang lahat ng ito, mga kapatid, sa mga mamamatay at gayon din sa mundong ito na pasira ng pasira. Pansinin po natin, noon, sabi po nila, kapag kayo po ay lalabas ng bahay ng gabi ay okay lang. Pero ngayon, mga kapatid, hindi pa po kayo nakakalayo, ay pwedeng mawalan na kayo ng wallet. Ayan, so dati ay walang polusyon sa ganitong lugar, ngayon ay puro polusyon na. Sino po ba sa inyo nakaka-realize nun? Kapag tumitingin po kayo sa Metro Manila, ang kulay ng sangkalangitan ay iba na yung kulay. Napansin niyo po ba yun? Pero because of pollution, pero dahil sa nung nagkaroon ng pandemic, ay nagkaroon ng pandemic at yung, ano yung tinatawag natin doon? Yung bawal lumabas. Ano ba tawag doon? Quarantine, ay makikita mo kung paano nagdagdagan yung linis ng kapaligiran. Pero ngayon, yung mga dating mga gubat at mga taniman ng palay ay mga taniman na po ng mga bahay. Ayan, mga pabahay na, So, ang ating mundo, mga kapatid, ay pasira ng pasira. Ang ating kalagayan dito, mga kapatid, ay palalang palala. Kaya ang sabi ni Pablo, ang ating mapalad na pag-asa ay isa rin na pagpapakita ng kaluwalhatian na kung saan sa pagdating ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating hinihintay. Noong una ng kapanahunan na ang ating Panginoong Hesus ay kasama ang kanyang mga alagad, mga kapatid, ang kanyang pinapayo sa kanyang mga alagad na sabi po niya, huwag magulumihanan ang inyong puso.
sabi ng ating Panginoon sa kanila, magsasampalataya kayo sa Diyos, magsasampalataya naman kayo sa akin. Kasi ang ating Panginoon na maghahanda ng tahanan doon at kung maipaghanda na daw po tayo, ay muli siyang paririto. So, ang word na ito na muling paririto ay nakikita po natin na, kaya dito po natin kinuha na ang ating binansagan po natin ang second coming o yung ikalawang pagbarito ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ito ang ikalawang pagbarito ng ating Panginoong Jesucristo, kailan po ba yung unang pagbarito niya? Kasi merong second eh. Naalala niyo po ba si Jesus ay pinanganak ng isang birhen na si Maria? At ito po ang ating Panginoong Jesucristo ay alam po natin na ang Diyos na nagkatawang tao, na galing sa langit at dito po ay napunta sa lupa. Na ito po ay pinanganak ni Maria at ito po yung tinatawag po natin na unang pagparito ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa. At siya po ay nangako na siya po sa kanyang pagpunta sa langit ay nangako po siya na muling babalik. At ito po yung tinatawag po natin na ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kabatid, napakahalaga po nito. Bahalagang pag-asa po ito. Ito yung dakilang pag-asa na sinasabi po ni Pablo. Kaya ito po ay dadayain din po ng kaaway ang kanya pong pagdating. Pwedeng may dumating na magsasabi na siya po ang Kristo, pero marahil siya po ay si Satanas o kaya ay mga lingkod ni Satanas. Ano pong sinasabi ni Pablo tungkol sa kaniya? Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, at hindi katakataka, sabi po ni Pablo, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So, baging si Satanas ay nagpapakunwari siya mismo na anghel ng kaliwanagan. Kunwari siya po ay anghel na maliwanag, mabait, mabuti. Bakit po kailangan niya magkunwari? Kasi kailangan po niya upang tayo po ay madaya po niya at sa gayon ay mailigaw po niya at sa pagdating ng ating Panginoon ay hindi po tayo handa sa kanya pong pagdating. Kaya sabi po dito, alam po na, yung pinag-aralan po natin ng mga nakaraan, si Lucifer ay, tawag dito, suot po niya ang lahat ng mga mahahalagang bato. So ang karaniwang paniniwala kay Satanas ay merong mga sungay, yun po yung kadalasan natin, na paniniwala, merong dala na mga malaking tinudor na pantusok sa inyo. Pero alam niyo po ba mga kabatid, ang pinakagwapong nilalang, ayan, ay si Satanas. Na pwede po niya kayong dayain kasi siya po ay meron pong ganyang anyo, Pero pwede po siyang magpakunwari na anghel ng kaliwanagan. Alam, ito po ang ilan sa kaniyang mga pandaraya. Kung magkagayon, sabi po dito, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, sabi niya po rito, ay huwag ninyong paniniwalaan. Darating nga pala ang panahon, mga kabatid, at sa mga panahong ito, ay may magsasabi na narito na yung Kristo at naroon na yung Kristo o nariyan. Pwedeng sabihin po, pag sinabi po ng mga kapatid na ang Kristo ay nasa Southville Seventh-day Adventist Church at nagsasalita sa pulpito, maniniwala po ba tayo? Malay nyo, ako na po yung Kristo, mga kapatid, magpalain ko kayo. So, pero ano po sabi po diyan? Sapagkat may mga magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Ayan. At mga bulaang propeta, ano daw po yung gagawin nila? At mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. So, kaya ngayon po mga kapatid ay hindi na po safe na nagtitiwala po tayo sa mga himala-himala. Kaya nga po sabi sino ba may nagsabing walang himala? Kapag ka ikaw ay, alam niyo po mga kapatid, kapag dinasalan ka, kunwari ng ganun, may dasal kasi pwedeng pandaya, tutumba ka, tapos pagtayo mo ay ikaw ay magaling na. Kung kilala niyo po si Doktora or si Pastora Jade Hintay, sino bang nakakilala po sa kanya? Si Pastora, dati po nating pastora sa CLC, pero sa Cavite po na siya. At siya po ay nasa SSD na po ngayon. Nung nagdi-discuss po siya sa amin, ang kanya daw pong research ay may kinalaman sa mga ganun, pagpapagaling ng mga leader ng iglesia. Ang sabi daw po niya ay papasok ng pilay, tapos papagalingin ng leader ng iglesia, paglabas ay mga lumalakad na ng tuwid. Pero nung ini-interview daw po niya, kasi research to,
Kasi i-re-interviewin niya po yung mga pinagaling. Ang sabi po nung mga pinagaling daw po, sila daw po ay mga nagkunwari lang at mga binayaran. So, yun po yung sinabi niya. Dati din po sa Bulacan, hindi ko po alam kung saan kayo sa Bulacan, sa Sapang Palay, Bulacan, ay may kamag-anak po ako doon na ako po ay nagbabantay ng kanyang CR. Tapos meron doon isang lalaki na pipilay-pilay, pilay-pilay yung lakad eh, at nanglilimos sa mga namadadaanan niya. So, pwede mong bigyan ng piso, ng dos. Kapag lumagpas na sa iyo, mga kapatid, ay tuwid na ang kanyang paglalakad. Pag pupunta sa iyo ay papilay-pilay. Pero pag lumagpas na sa iyo, tuwid na yung kanyang paglalakad. Pero kumbaga, sila ay pwedeng mandaya, mga kapatid. Pero dito sa sinasabi po ng talata, sila po ay mga magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. So, pwede silang gumawa ng napakahimalang bagay. Pero ang sabi dito, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Pwedeng ang ilan ay totoong may himala, mga kapatid. Pero sino po ang naitataas? Sa kanila po bang itinataas si Kristo o itinataas po nila ang mga lider ng relihiyon? Kung sa gayon, mga kapatid, pwedeng sila po ay may kapangyarihan ni Satan at ang sabi po dito, sila po ay gagamitin ng kaaway upang iligaw po, bahit po ang mga hinirang ng ating Panginoon. Narito, ipinagpauna ko ng sinasabi sa inyo, kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas, narito, siya'y mga nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Narito naman po ang aking anak na gustong kumuha ng aking mic. Ayan. Kagabi po ay marami po siyang bukol. Ngayon po ay ready na po uli ang kanyang muka para sa bagong bukol. Ayan, pero dito po tayo magtingin. Sabi dito ay, kung may magsabi daw po sa inyo na siya'y nasa ilang o sila'y nasa sa silid, ano daw po sabi? Huwag ninyong paniniwalaan. Bakit daw po, mga kapatid? Sabi sa verse 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Naalala ko po, mga kapatid, nung dati, nung ako po'y lumalaki dyan sa Yagit. Kasi pagka nandiyan po kayo nakatira sa Yagit, kita nyo po yung kabilang bundok, yung Montalban Heights. Pagka kumidlat dito pagka kumikidlat, kita po naming lahat, tapos yung liwanag. Halimbawa, kumidlat po dito. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, Fred, alam mo bang kumidlat? Pagka nakita kong kumidlat, mararamdaman nyo rin yung kidlat na yon. Ibig sabihin ay maaaninaw nyo rin. Kahit hindi nyo ito tinitingnan. So, kapag sinabi sa inyo na nakita ko, Fred, na kumidlat, alam ko, Fred, nakita ko rin, Fred. So, ibig sabihin ay ang pagdating ng ating Panginoon ay hindi lang yung isang tao ang makakapansin, kundi lahat tayo ay makakapansin. Kaya pag may nagsabi sa inyo, mga kapatid, na ang sabi po niya ay ang ating Panginoon ay nasa Jerusalem na o ang ating Panginoon ay nasa Southville na, ano pong sabi? Huwag daw po ninyong mapaniwalaan kasi hindi po kayo na-inform. Kailangan po ang pagdating ng Panginoon ay ang lahat po tayo ay makikita. Gaya daw po ng kidlat na silanganan ang pagparito ng anak ng tao. Minsan po si Mrs. ay nagtatanong sa aking tungkol sa aking mga kaibigan. Isang tinanong ni Mrs. ay, kamusta si ganito at si ganyan? Hiwalay na ba sila? Sabi ko, ewan ko, hindi man nila ako ini-inform, Hindi nila ako sinabihan na maghihiwalay sila. Malay ko ba kung naghiwalay sila, ganito, ganyan. So, ang gusto ko pong i-point, mga kapatid, kapag may nagsabi sa inyo na naroon na ang Kristo, ay tanungin nyo, bakit hindi ako in-inform ng ating Panginoong si Kristo? Nadarating na pala siya. Pero bakit hindi ko alam? Ikaw lang ang nakakaalam. Kasi ang point po dito, mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, lahat po tayo ay makababatid. Kaya dito po sa sangkatauhan, pag pinag-uusapan ang tao, sila po ay mga bulaang Kristo. Ang lugar, pag sinabing dito o doon, o ang paraan ay lihim. Parang lihim na dumating ang ating Panginoong Kristo at hindi naman narinig ng lahat. Kaya't kung kayo po ay may makikita sa telebisyon na nagsasabi ng ating Panginoong Kristo ay halimbawa ay nasa Davao, na siya po ay anak ng Diyos o kung saan pa man, sabi dito, huwag po ninyong paniniwalaan. Yan. Kung magkagayoy, kung sabi sa inyo na sino man narito ang Kristo o
o nariyan. Sabi daw po dito ay wag po ninyong paniwalaan. Kaya titingnan po natin ngayon kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. At may 5 po tayong palatandaan na masasabi po natin na darating na ang ating Panginoon base po sa ating pag-aaralan ngayon. Ang una po ay ang literal na pangyayari. Alam po sabi sa verse 9 ng Acts 1, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas. Ito po ang ating Panginoong Kristo. Nang pagkatapos pong makipag-usap ng ating Panginoong Kristo sa mga alagad, ay nakita po nila na si Kristo ay dinala siya sa itaas at siya ay tinanggap sa isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. So si Kristo ay tumataas, tinabunan ng mga alapaap at nawala sa paningin ng ng mga alagad. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may 2 lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Sino kaya yan, mga kapatid? White lady o white gentleman? 2 tao daw pong lalaki na may puting damit. Sino po yan, mga kapatid? Yan po ay mga anghel. Yan. Ano pong sabi ng anghel na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang paparoon niya sa langit. So, literally nilang nakita, mga kapatid, ang pag-akyat ng ating Panginoon. At literally po nating makikita ng ating Panginoon ay bababa din po sa langit. Kaya po lahat po tayo, mga kapatid, makikita po natin na literal. Kasi may nagsasabi po, mga kapatid, na dumating na si Kristo spiritually. Narito na si Kristo, hindi physically pero spiritually. Pero tayo po, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, darating ang ating Panginoong Jesucristo literally na sa mismong umahon ay sa mismong bababa. Kaya pupunta po tayo sa pangalawa po natin. Sabi po dito ay visible event or makikita na mga pangyayari. Ulitin po natin yung talata kanina. Kung kumikidlat daw po sa silanganan, ay makikita hanggang sa kanluran. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So sa Biblia, ang tinutukoy po ritong anak ng tao ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay sinuportahan ng sulat sa Revelation chapter 1, verse 7. Narito siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. So bawat mata, no? At ng mga nagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. So lahat po ng uri ng tao, mga kapatid, silang mga gumawa ng masama sa ating Panginoong Kristo, silang magsisitaghoy sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, mapabuti man o mapasama, maliligtas man o hindi, lahat po sila, ay makakakita sa ating Panginoong Kristo. Kahit po siguro malabo ang ating mata. Meron po ba dito mga malalabo ang mata? Malabo bang salamin? Baka salamin lang ang malabo, ano? Tawag dito, bulag, lahat ng bagay, lahat ng bulag, yung hindi makakita, mga kapatid. Lahat po tayo ay may inform sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Makikita po natin ang pagdating ng ating Panginoon. Kasi sabi dito, bawat mata ay makakakita. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makakakita nila ang anak ng tao na paparitong sumasaalapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ulitin ko, mga kapatid, makikita siya ng bawat mata, masama man po o mabuti. Ano man po ang ating kalagayan. Kaya tingnan po natin yung pangatlo, maririnig na pangyayari. So, sabi po ng awit 53, ang Diyos natin ay darating ngunit hindi matahimik. Tuloy po natin sa unang Thessalonica 4 verse 16. Sabi po dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na muli. So ang pagdating ng Panginoon ay merong sigaw, hindi sa tahimik, ano? Hindi natin alam kung gaano kalakas yung tinig na ito. Pero hindi ito tahimik at ito ay merong malakas na sigaw, may tinig ng arkanghel, gaya po ng sinabi ko sa inyo, mga kapatid,
Ang arkanghel ay si Miguel na siya pong ating Panginoong Kristo. Merong tinig at merong mga pakakak. Ano ba yung pakakak na yan, mga kapatid? Ito po ay sa translation po natin ngayon ay trumpeta o sa English ay trumpet. So pagdating ng ating Panginoon ay isang matunog na, tawag dito, isang matunog na pangyayari. May mga tinig, may mga sigaw, at merong mga tunog ng trumpeta. So talagang mga kapatid ay mapapansin nyo. Parang yung anak ko dumarating, ano? Ang anak ko ay talagang, hindi ko alam kung kanino nagmana. Pagdating niya ay alam nyo na kasi maingay siya. Kaya ganun din mga kapatid, malalaman po natin ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Ikaapat na po tayo. Sabi po sa ikaapat ay kapanapanabik na mga pangyayari. Tingnan po natin sa 16 verse 15 ng Apokalipsis. Narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Yan. So mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit. Sino po yung nagpupuyat dito? Sa games? Ayun, talaga. Mapalad daw kayo. Ha? Sa ano ba yung mga uso ngayon na laro? Ha? Shopee. Mga nagpupuyat sa Shopee. Mga nagpupuyat sa, ano po ba? Yung, ano ba yung mga laro ng mga kabataan ngayon? Ha? Lazada. Shopee, Lazada. Alam niyo po mga kapatid, ang pagpupuyat dito ay hindi gaya ng pagpupuyat natin ngayon. Kasi ang pagpupuyat natin ngayon ay papagalitan tayo ni Sister Ivy kasi tayo po ay hindi papasa sa health lecture. Pero po ang nagpupuyat dito mga kapatid ay sila pong mga handa sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Imagine niyo po yung guard. Sino po yung mga nag-guard po dito? Si brother, kumamot. Kumamot lang naman. Ako po dati mga kapatid ay working student sa AUP. Ang aking work ay student guard. Student guard ako sa AUP. Tapos, ako po ay napa-duty sa sobrang antok kasi minsan ang duty namin ay 18 hours, tapos 12, 18, at minsan kapag busy, umabot kami ng 24 hours na straight. Kaya may time na kami po talaga ay nakakatulog sa duty. Ngayon, ang siste dito, mga kapatid, kapag inabutan kami ng officers namin, ay kukunan kami ng anumang bagay na meron kami. Ano po ba yung mga bagay na meron kami? Ano po ba yung mayroon sa guard? Wala kaming baril, bawal kami magkaroon ng baril. Wala rin kaming batuta, may flashlight kami, meron kaming pito, at meron kaming logbook at ballpen. Yan. Yung iba ko nga mga kasama, mga kapatid, ay pagkalapag sa field nila, nakalagbook na sila hanggang out. Kaya titingnan ng Ruby, uy, naka-out ka na. Bago ka pa lang dating, ano? Kaya mga kapatid, nakatulog po ako. Nagte-technique rin kami. Niyayakap namin yung logbook para pagka kinuha, hindi magigising kami. Kaso nga lang yung pito ko rito ay nakasabit. Pagka gising ko, rubing-rubing, pagtingin ko ay wala ng pito. Sabi ko, patay. Meron akong minus 3 hours sa aking work. At yun po mga kapatid, kumbaga kapag hindi ka nakapuyat sa paghahanda sa pagdating ng hindi mo inaasahan, ang mangyayari mga kapatid ay ikaw ay huhuli sa iyo. Pero dumating ang panahon na dumagal po ako sa guard, mga kapatid, ay sanay na po ako mga kapatid. Ano? Alam niyo po ba ano po yung improvement? Palagay niyo po ano yung improvement? Dahil po ang improvement ay kaibigan ko na po ang mga officer, magkasama na po kaming natutulog. Magkasama na kami natutulog ng officer ko. Nag-aagawan kami sa pwesto. Alam na nila yung pwesto, pinagdaanan nila yan eh. Pero sabi po dito mga kapatid, ay ang pagpupuyat natin ay ready tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Naghanda tayo spiritually, ibinigay natin ang puso natin sa ating Panginoon, at nag-iingat tayo ng ating mga damit ay sanda po ito, simbolo ito ng ating pong paglilinis sa katuwiran ng ating Panginoong Kristo, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanilang kahihiyan. Kasi darating daw po ang Panginoon na parang isang magnanakaw. Sino po ba sa inyo mga nanakawan na sa bahay? Nagnakaw sa bahay. Nagnakaw sa bahay. Nanakawan po sa bahay? Nagpaalam po ba sa inyo? Hindi nagpaalam, ano? Yung talaga mga magnanakaw na ito, hindi nagpapaalam eh. Nagpaalam po ba kayo nung... Hindi rin, ano? Kaya gano'n, Hindi siya nagpaalam. Baka ikaw yung nagnakaw sa kanya. Kaya ganun po doon mga kapatid. Ano? Ang pagnanakaw ay hindi, gaya ng magnanakaw ang ating Panginoong Kristo, hindi dahil magnanakaw ang ating Panginoon, kundi
Hindi po natin inaasahan ang kanya pong pagdating. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkakaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailan paman ng magkatao dito sa lupa. So tayo po yung naghihintay ng biguan. Ano po ba yung biguan, mga kapatid? Sabi po ng mga, yung mga nag-aaral sa pag-asa, ay magkakaroon po ng malakas na paglindol. Pero, sabi po dito, ang pagdating ng Panginoon ay mga makasamang tinig, mga kulog, at malalakas na lindol na hindi pa nangyayari simula ng magkatao ang lupa. Matindi ito, mga kapatid. Bakit po ito kapanabik-panabik na pangyayari? Sabi po ng Panginoon ay mapalad silang mga nagpupuyat at nag-iingat ng kanilang mga damit. Sa mga nananampalataya sa ating Panginoon at nagsipaghanda, ang pagdating ng Panginoon ay kapanapanabik or ikaw ay excited. Kumbaga sa English ay surprise. Ano po ba yung surprise? Negative or positive? Pag may sakit sa puso, negative po yun. Tama po yan, ano? May negative at merong positive. Kapag ikaw ay, pag ikaw ay nagulat, negative. Pero pag ikaw ay na-surprise sapagkat inawitan ka ng birthday, tawag doon, may nabasa tuloy akong GC, ano? GC ng mga taga-Balara. Ayan. May surprise na po sa mga pastor. May nag-chat kasi doon hindi na ito surprise kasi kasama yung mga pastor doon. Pero kumbaga ang surprise ay kumbaga ikaw ay magugulat. Pero sa pagdating ng ating Panginoon, ito ay kapanapanabik sa mga maliligtas. Pero doon sa mga hindi maliligtas, ito po ay talagang nakakagulat at matatakot po sila sa mga tinig at sa mga kulog. Ayan. Huwag niyo na pong sabihin na nandun kami sa GC. Parang hindi kayo makagalt over na, ano? At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Naka-live naman tayo Ayan, so panglima na mga kapatid. Alam mo sabi sa 5, maluwalhating pangyayari. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Pag pinag-uusapan po natin ang kaluwalhatian sa pagdating ng ating Panginoon, ay ang kanya pong mga qualities na mapapahanga ka sa kanya na siya po'y pupurihin nyo sapagkat nasa kanya po ang kagandahan. Kasama daw po niya ang mga anghel. Kamusta po yung mga nag-umaamkin na sila po ang mga Kristo, na dumating na daw sila, ilang anghel po ang kasama nila? Ano po? Bang anghel ng... ano po? Mayroon po ba sa kanilang may kasamang anghel? Sino po yung sinasabi po ni Elder na swerte daw po si Ervin po ba yun? Napakaswerte ni Ervin kasi siya ay nakahuli ng anghel. Kasi yan po yung sinasabi ni Elder Kasi daw po ang asawa niya ay angel. So si Ervin pag dumating ay may kasamang anghel pero isa lang. Matakot pa kayo pag dalawa. Pag dalawa ang kasama niyang angel. Pero ito, ang ating Panginoon, pagdating po niya ay may kasama po siya sa kanyang kaluwalhatian ng mga anghel. Maluwalhating mga pangyayari. So sa mga katotohanan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, literal na pangyayari, makikita ng pangyayari, maririnig na pangyayari, kapanapanabik na mga pangyayari, at maluwalhating pangyayari. Sapagkat ang pagdating ng ating Panginoon ay gaya po ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malalaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matindang init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Noong unang panahon, mga kapatid, dumating ang pagkagunaw sa pamagitan ng baha. Pero sa pagdating ng ating Panginoong Kristo ay merong mga apoy. Isang magnanakaw sa panahon pero hindi po sa paraan. Hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon. Para pong sa panahon ni Noah. Ang sabi po dito, at kung paanong ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa panahon po ng pagdating ng ating Panginoon, ng pagbabaha sa kapanahon ng iyon, ang mga tao noon ay busy sa kanila pong mga gawain. Wala silang pakialam sa panawagan ni Noah. Sila po ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. Sila po ay pasama ng pasama. Hindi nila tinatanggap ang Diyos sa kanilang mga buhay.
Kaya po dumating ang panahon ng pagbaha o paggunaw sa panahon na hindi nila inaasahan. At ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang pagdating ay kung paano ang mga araw ni Noe, ang mga tao sa kapanahon ng iyon ay hindi po handa sa kanya pong pagdating. Marami po ang mga hindi handa. At kayong mga binighati, sabi po dito sa 2 Thessalonians 1, verses 7 to 9. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel na kaniyang kapangyarihan na nasa mga nagniningas na apoy, na maghihiganti sa mga nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kanino daw po ang paghihiganti ng ating Panginoon? Sa mga hindi nagsipagkilala sa Diyos at silang mga hindi nagsipagtalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kamusta po tayo mga kapatid? Tayo po ba'y kinilala po ba natin ang ating Panginoong Diyos? Nagsitalima po ba tayo sa mabuting balita na ipinapangaral po sa atin? Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Sa pagdating ng ating Panginoon, ay meron pong dalawang klase ng mga tao. Ang isa po ay maliligtas. Sila pong mga nanampalataya sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, isinuko ang kanilang buhay, at sila pong mga mawawasak o mapapahamak, sila pong hindi tumanggap sa ating Panginoon. Kaya po, ang tanong po natin ngayon ay may mas importante po ba kaysa sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Kristo? Wala po tayong panahon upang pag-usapan, pero ito po ay ilan sa mga palatandaan na ang ating Panginoon ay nalalapit na pong dumating. Alam po natin na sa mga nangyayari po sa kapanahunan po natin ngayon, na palala ng palala ang ating mundo at ang mga sakuna, ito po ay tanda na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. At darating ang panahon, makikita po natin sa pagtingin natin sa langit, ang ating Panginoon ay nariyan na sa kanyang kaluwalhatian, makikita ng bawat isa, maningning na kalangitan, mga kapatid, may mga kulog, kidlat, at ano pa bang mga sakuna. Pero sila pong mga sumampalataya sa Panginoon ay muli po nilang mararanasan ang pagkabuhay kung sila man po ay mamatay. At sa gayon, sila pong mga nananampalataya ay sama-samang sasalubong sa ating Panginoon. At tayo pong lahat na mga sumampalataya sa Panginoon ay sama-sama na isasama ng ating Panginoon sa tahanan na Kanya pong inihahanda sa bawat isa sa atin. So, kaya ang tanong sa atin mga kapatid ay, handa po ba tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Napakalapit na pong dumating ang ating Panginoon. So, madalas po nating naririnig po iyan, na ang ating Panginoon ay nalalapit na. Kaya po tayo po ay tinatawag ng mga Seventh-day Adventist din, sapagkat tayo po ay nagsisipaghintay sa pagdating ng ating Panginoon. Pero isipin po natin minsan, kahit ako, ay hindi ko nararamdaman sa aking sarili kung malapit nga bang ang Panginoon ay dumating pero hindi. Pero habang nire-review po natin ang mga aral ng ating Panginoon, ipinapakita po sa atin na ang pagdating po niya ay malapit na. Hindi natin alam kung darating ang Panginoon na tayo ay madadatnan niyang buhay o darating ang Panginoon na tayo po ay madadatnan niyang nasa libingan ng kamatayan. Pero ang tanong sa atin ngayon ay, handa ba tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Kasama kaya tayo sa maliligtas? Handa pa ba tayo sa pagdating ng ating Panginoong Kristo? Gusto po ba nating dumating na ang ating Panginoon? Gusto po ba natin? Ito ay mga kapatid, salamat po sa inyong tugon kasi ito po ang gusto ng ating Panginoon, na handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Gusto natin na bumalik na ang ating Panginoon. Siya ay babalik, sigurado mga kapatid, handa ka man o hindi. Darating ang Panginoon, hindi man tayo handa o tayo man ay handa. Pero ang gusto ng Panginoon, gusto niya sana na tayo po ay handa sa kanyang pagdating. Kung ito po ang inyong panalangin mga kapatid, ay akin po kayong hinihilingan na kausapin niyo po ang Panginoon ngayon. Panginoon, gusto ko pong maging handa sa iyo pong pagdating. So, gusto ko pong kausapin niyo po ang Panginoon na kayo humingi ng tawad sa inyo pong mga kasalanan. Kung kayo po ay meron pang mga kagustuhang mga kasalanan na inyo pong mga gustong
lasap-lasapin at hindi po ninyo iwan. Marahil ay iniisip natin na hindi pa tayo handa sa pagdating ng ating Panginoon. Pero ang Panginoon ay mapagpatawad. Tinatawagan po niya tayo na tayo po ay maging handa sa kanyang pagdating. Tinatawagan tayo ng ating Panginoon na italaga natin ang ating buhay sa Kanya. Tinatawagan tayo ng Panginoon na atin pong isuko ang ating buhay o ang ating sarili. Na kahit anumang oras o panahon na dumating ang Panginoon na hindi natin inaasahan, nasabihin natin sa ating Panginoon, narito ang ating Panginoon na siyang lubos naming hinihintay. Ito ang mapalad naming pag-asa. Kung ito po ang inyong panalangin, marahil inaanyahan ko po kayong tumayo upang sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, nagtatalaga po kami sa pagkakataon pong ito ng aming buhay. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang at pagkakasala po namin. Sa mga panahon na hindi po kami naging handa. Minsan ay mas gusto pa po namin na amin pong lasap-lasapin ang mga pagkakasala. Mas gusto pa po namin na kami po ay nasa sanlibutan. Ngunit kayo po ay nananawagan po sa amin sapagkat nais po ninyo na kami po ay inyong makasama. Tanda po na kayo po ay mapagmahal, iniibig nyo po ang bawat isa. Akin pong personal na dinadalangin ang bawat kapatid sa iglesia pong ito, kasama po ang aming mga kaibigan. Pagbalain nyo po kami na sa amin pong paghahanda sa iyong pagdating, mangagpuyat po kami sa paglilingkod po sa inyo. Mangagpuyat po kami sa amin pong pagbabasa ng iyong banal na salita. Mangagpuyat po kami sa pananalangin. Mangagpuyat po kami sa paghihintay po sa inyo. At amin pong laging ihahanda ang amin pong mga sarili ng katuwiran ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Salamat sa pagpapatawad po sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.